President Duterte because yung yung report mo sa Senate Blue Ribbon hindi pinirmahan ng mga senador, di ba? Dahil kasama siya. Dahil kasama siya. Pero ngayon, pwede pa siya idagdag? Yes, it doesn't matter because lahat ng ebidensya doon was taken under oath. So you can confront the witnesses. You said this. Under pain of perjury. Dali ka. So, hindi porke hindi pinirmahan niyo, walang silbi yun. It's under oath, so dapat habulin siya. Your report was completed, was it 2021, Senator? Or I believe so. 2021. So valid pa yun until today? Pwede pa yun habulin ng ombudsman? It doesn't die because the statements are there. And the statements say that all these statements were made by the people involved in Farbalik. Kawawa nga si Duque. Si Duque, dapat nag-resign siya nung pinipilit siya hindi siya makapag-resign. Takot rin siya. Dahil, hindi siya sinasabi ng presidente, ako nagutos sa yan. Kahit sandali niya, akong bahala. Ginagano niya. You can see in the testimony of the president, araw-araw, lumalabas siya sa TV. Ang sinasabi niya, walang kasalanan ng mga tao ko, akong bahala. Ayan. Di ba gano'n rin doon sa killing ng mga Pilipino? Ang sinasabi niya, sige, patayin niyo yan, akong bahala. I will protect you with my life. Hanggang sinakay siya doon sa aeroplano. Sabi niya, I did it. O ngayon, I did it. Ngayon, papahingi sila ng pagkakataon na mailabas siya. At magkaroon siya ng furlough. My gosh, ano ba naman tayo? Talaga bang gano'n na tayo kaulo? Gano'n na tayo kauto-uto? Gano'n na ba tayo kabobo? Ayan. At yan po ang pahayag ng dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Gordon. Di ba? O kita nyo si dating Senador Gordon ay suportado ang pagiging ombudsman ni Sec Boying. At talaga pong kailangan na itong Parmali scandal ay maimbestigahan muli. Kasi syempre, hindi po yan iniimbestigahan ni Martires dahil appointed siya ni Digong. Understandable naman yun. From 2018 to 2025, syempre, hawak pa din ni Digong ang ombudsman. Pero ngayon, hindi na. Meron ng ibang katauhan sa ombudsman. So wala na pong makakapigil para po maimbestigahan muli ang Parmali scandal na kung saan ay bilyong-bilyong halaga po ng pera ng taong bayan ang nilustay ni Digong nang walang kapararakan. Nananahimik ang pera sa Department of Health. Pinalipat niya sa procurement service ng Department of Budget and Management. Sa DBM. Sa isang transaction pa lang po, lugi na tayo ng 11 billion. Transaction pa lang yan ng mga face mask at mga PPEs. Lugi na tayo. Kaya nga alam nyo, yung tinatawag po na flood control project anomaly, scam o kickbacks. Malaking halaga po talaga. Bilyon-bilyon talaga pinag-uusapan. Daang milyon. Pero dito po, nung panahon ng pandemya, yan po ang talagang pinakawalang hiya na korupsyon na ginawa sa kasaysayan ng Pilipinas. Bakit? Panahon ng pandemya, sa halip na makatipid tayo, sa halip na ang isipin ni Digong ay ang budget ng bayan dahil nga po kulang na kulang kung saan-saan tayong bansa nangungutang para may panggastos lamang sa COVID response ng gobyerno. Oo, nakakautang tayo noon. Kaya nga umabot ng nasa 7 trilyon, 6.5 trillion ba o 6.8 trillion ang nadagdag ni Digong sa utang ng ating bansa. Kasi marami pong nagpapautang noon sa atin. Sinamantala yan ni Digong. Yan ang pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas at panahon pa po ng pandemya. Sa halip na si Digong ay maawa sa mga Pilipino, nakita niya ito as a window para makakulimbat ng pera, para makanakaw.
Diba? Doon pa nga lang sa etong mga tao ng Parmali ay hindi po qualified na makipagtransaksyon sa gobyerno dahil kagagawa lang na kumpanya. Ang kanilang parang net worth parang 3 million pesos lang. Pero ang kanila pong mga nakuha na proyekto sa gobyerno o transaksyon sa gobyerno worth billions. So talaga pong tayo po nung panahon ng pandemya, lugmok na tayo. Mga kabuhayan natin ay lahat ay pababa. Nakita pa ito ni Digong na pagkakataon para po tayo ay nakawan. Kaya nga hindi nga niya pinapa-attend yung mga tauhan ng DOH nung panahon ng kanyang panunungkulan, hindi niya pinapa-attend. Ayaw niya papuntahin sa Senado ang mga tauhan ng gobyerno noon na sangkot. Sangkot sa Parmali scandal. Bakit? Pinoproteksyonan niya ang mga magnanakaw. Pinoproteksyonan niya ang pagnanakaw ng mga tao na ito. Kaya nga po tayo noon, lugmok na sa pandemya, nilugmok pa ni Digong sa utang. Yan po katotohanan yan. Yan po talaga nangyari dyan. Kaya nga sabi ko, kung si Digong, ang tingin ng mga DDS ay bayani, putang ina, meron bang ganyang bayani na ang inisip ni Digong sa halip na makatipid tayo, ninakawan pa tayo? Nakipagkuntsaba pa sa mga tsekwa para manakawan ang national budget. So mabuti ba talagang presidente yung ganyan? Hindi. Hindi po yan kabutihan, yan po'y kasamaan. Kaya, 'di ba? Talagang si Digong po ay hindi po mapagkakatiwalaan talaga na tao. Hindi po pwedeng pagkatiwalaan yan. Dahil nga po sa tindi ng ginawang pagnanakaw sa ating bayan. O ngayon na si Sec Boying ang magiging ombudsman, yan sana ang balikan. Balikan yan. Puntahan kagad ang issue ng Parmali. Panawagan natin kay Sec Boying, tignan mo to. Kasi hindi natin to lahat ng korupsyon hindi pwedeng palagpasin. Alam naman natin na binakuran niya ni Martires dahil malaki utang na loob niya kay Digong. Diba? Binakuran niya Ngayon, si Sec Boying ang magiging ombudsman, wala na si Martires, diba? Yan ngayon ang ating ipanawagan. Sec Boying, imbestigahan nyo to. Buksan po ninyo ulit ang issue ng Parmali dahil ito po ay isang napakalaking korupsyon noong panahon ng pandemya. Lugmok na nga tayo, kawawa na nga tayo mga Pilipino, baon na tayo sa hirap noong panahon ng pandemya, tapos ninanakawan pa tayo ng ating dating presidente. Diba po, kaya dapat lang po talaga na na yan, imbestigahan pong muli. Actually, ito mga mas matindi ang korupsyon na ito. At ito po ang korupsyon na pinabayaan ni Digong noong siya ang presidente. Kaya po, lumala ang korupsyon sa DPWH dahil sa pagpapabaya din ni Digong. Diba? Pinabayaan ni Digong na umusbong ang korupsyon. Ngayon na nabuking ni PBBM. 'Di ba? Nabuking ni PBBM, mas dapat natin na na pukpukin. Dahil etong panahon ng pandemya, yan po ang panahon na kung saan ibinaon tayo ng halos 7 trilyong piso pero hindi po natin naramdaman. Kapag mamimigay nga ng ng SAP, 'di ba, yung tulong, yung Special Amelioration program ng gobyerno, pag hindi ka botante doon sa bayan na yon, hindi ka mabibigyan. Pag hindi ka malakas kay Kap, hindi ka bibigyan. Pag hindi ka malapit kay Mayor, hindi ka mabibigyan. Pero wag ka. Anak, kapatid, pinsan, kamag-anak ni Mayor, kamag-anak ni Kap,
nabibigyan. Di ba? Kaya, tayo nabaon sa utang noon. Buti sana kung may napala tayo dyan. Buti sana mga relief goods ni Digong, Jollibee. Hindi. Ano relief goods ni Digong? Sardinas. Ang bigas, may umok. May bukbok. Hindi katulad ngayon, ang mga ayuda ng DSWD nakakain mismo ng ating DSWD Secretary, Rex Gatchalian. Siya mismo, personal niya, na siya ang pumili ng mga pagkain na ipapamigay. Bakit? Para siguradong makakain. Nung panahon ni Digong, ano ibibigay sa'yo? Sardinas. Pupurgahin ka ng sardinas. Yung bigas may bukbok, may surot. Masyado tayong tinarantado nung panahon ni Digong. Nilugmok tayo sa utang, binaon tayo sa korupsyon, at silang mga makaduterte ang nagpasasa sa napakalaking kickback. Kaya nga si Digong, 'di ba, ngayon, nabubulok sa kulungan. Bakit? Deserve niyang mabulok sa kulungan. Pinaparusahan siya ng langit dahil sa ginawa niyang katarantaduhan. Kita nyo, kahit anong pagpipigil, kahit anong panawagan, kahit anong pagdarasal, kahit na ano pang resolusyon ng Senado, walang Digong na lumalaya. Bakit? Kasi nga po, si Digong, hindi mapipigilan ang pagpaparusa diyan ng tadhana. May karma tayo. Si Digong kinakarma sa ginawa niyang panggagago sa mga Pilipino. Sa ginagawa niyang katarantaduhan sa ating mga kababayan. Sa ating lahat. Kaya po, ngayon, na mayroong ombudsman, Boying Remulla, Parmali po, sir, unahin po ninyo. Silipin po ninyo itong Parmali. Napakalaki po ng korupsyon na ginawa dyan ni Digong. Sana po mapakinggan ninyo at marinig ninyo ang hinaing at panawagan ng taong bayan na si Digong ay maimbestigahan muli diyan sa Parmali scam na yan. Parmali anomaly na yan. Hindi po dahilan yun na nabubulok naman na sa kulungan si Digong. Ibang kaso yun EJK yun Eto namang korupsyon na ginawa ni Digong ang ating siya sa atin. Sana marinig tayo ni Sec Boying.